Mahigit isang buwan nang nasa state of calamity at hindi pa rin humuhupa ang baha sa Kalumpit, Bulacan. Sinabayan pa yan ng high tide. Sa buong Bulacan, nasa 100 bahay ang inabandona dahil sa perwisyong baha. Live mula sa Agonoy, nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Julius, Cheryl, bagamat hindi na ganong kalakas yung naranasang ulan sa malaking bahagi ng Bulacan, halos buong araw pa rin inulan itong probinsya, kaya naman hindi pa rin humuhupa ang baha gaya na lamang sa mga bayan dito sa Hagonoy at sa Kalumpit. Ito yung higa namin pagka nagkamali ng bileng, mahuhulog sa tubig. Ganito'y larawan ni Cheryl ang ilang buwan nilang pagtitiis sa baha sa Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Literal na nakaibabaw ang kama nila sa tubig na aabot sa hanggang 4 na talampakang lalim. Bukod kasi sa mga naipong tubig mula sa ilang araw ng pag-uulan, dala rin daw yan ng high tide. Pero kahit babad na sa tubig ang loob ng bahay ni na Cheryl, wala raw silang balak iwan ng lugar. Mahal ang bahay pagka, lalo na pag yung mga apartment, mahal ang apartment ngayon. Si Tatay David na 8 taon na ron naninirahan sa bahaing barangay, naabutan pa naming namimitas na mga tumubong kangkong mula sa baha. Isasahog daw nila yan sa lulutuing sinigang na tilapia na nahuli rin mula sa naipong tubig sa bakuran. Medyo malinaw naman ng tubig. Tubig ulala naman, tsaka sa flash daan. Hindi masyadong polluted. Wala rin daw balak lisanin ni Tatay David ang kanilang bahay. Isa lamang ang Barangay San Miguel sa 13 barangay sa bayan ng Kalumpit na lubog pa rin sa tubig. Kadalasan inaabot ng isang buwan bago tuluyang humupa o bumaba yung baha dito sa Barangay San Miguel. Pero dahil sunod-sunod pa rin yung pag-ulan, halos mag-iisang taon na raw na nakalubog sa tubig ang mga bahay dito sa lugar. Ang resulta, maraming bahay dito ang inabandona. Sa Purok 5 pa nga lang, aabot na sa 100 mula sa maigit 300 mga bahay ang ilang taon nang walang naninirahan. Ang malaking bahay ng ito, pinamugaran na ng sangkaterbang kangkong. Binebenta na po yan before, kaya lang siguro wala pong makabili. Kung hindi magbabangka, kailangan nilang tawirin ng makitid at tablang ginawang tulay makarating lamang sa kanilang tirahan. Mahigit isang buwan nang nasa state of calamity ang Kalumpit dahil sa baha mula pa noong bagyong Egay. At bukod sa Kalumpit, lubog din sa baha ilang barangay sa Hagonoy, Paumbong, Obando, Malolo City at bayan ng Bulacan, Bulacan. Aminado si Bulacan Governor Daniel Fernando, wala kasing flood control project ang probinsya. Bagay na nauna na nilang inilatag na solusyon. Idagdag pa rito ang pag-asang madagdagan pa ng 2 water reservoir bukod sa ginagawang Bayabas Dam sa bayan ng Doña Remedios, Trinidad. Siyempre, masasalo niya yung tubig from the upstream, yung mga galing sa kabundukan, from the sky, baba sa bundok, nasalo niya, di ba? Hindi na ito ibababa. And then, pag naipon natin yun, pwedeng gamitin ng magsasaka. Pero sa tanong kung kailan ito mangyayari, umaasa pa rin daw sila sa tulong ng national government. Maghihintay na lang tayo, dasal na lang ang kailangan dito. Dahil kung may pera lang kami nagagawa niya. Julius, Cheryl, nilinaw ngayon ng Bulacan PDRRMO na nakasailalim pa rin daw sa state of calamity ang buong probinsya ng Bulacan. At isa pa sa kanilang nilinaw din, hindi naman doon nakakapekto yung pagpapakawala ng tubig sa Ipo at Bustos Dam. Matapos nga nito maabot yung spilling level, yan ay lalo't mababa pa rin naman daw yung water level ng Angat Dam na dinadaluyan itong mga nabanggit na water reservoir. Kaya naman hanggang sa nagkakaroon pa rin daw ng pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Bulacan, gaya nga sa Hagonoy at sa Kalumpit, ganito pa rin ang mararanasan. Baha pa rin na kailangan magdahan-dahan ng mga motorista at mga apektadong residente, lalo't dito sa kalye ng Santo Niño sa Hagonoy, umaabot pa rin ng mahigit 1 talampakan yung tubig. Mababa na yan kumpara kanina. Balik sa inyo, Julius at Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.